Hi guys! Welcome back to another YouTube video. It's me once again, your coach, AJ Palmos. At kung bago ka sa aking YouTube channel, i-click mo lang ang subscribe button, bell notification para like kang updated sa mga future videos natin. For today's video, pag-usapan natin ang 10 bagay na dapat mong malaman kung gusto mong maging healthy. So ituturo ko po dito alin ba yung mga dapat gawin at alin yung mga hindi dapat gawin kung gusto mong manatiling healthy ang iyong katawan. Kung ready ka na, samahan niyo po ako. Tara! Unahin muna natin yung 5 bagay na dapat mong gawin para maging healthy. Number 1 po dito ay good quality of food and drinks. Alam naman natin na ang pagkakasakit ng tao is 80% kung ano yung kanyang kinakain. So basically, number 1 sa kailangan natin gawin is ayusin natin yung ating diet. Good quality food and drinks, ibig sabihin mga pagkaing masusustansya at may benefits po sa ating katawan. Lalo-lalo na po yung gulay at prutas dahil ito po ang number 1 na pagkain po ng isang tao. Una-una nating ayusin is yung ating balanced diet. Kasama na rin po sa pagkain is yung pagtitake po ng mga supplements katulad ng barley. Dahil ang barley po ay punong-puno ng vitamins, minerals, amino acids, enzyme, at fiber na tumutulong para mapanatiling malakas at kumpleto ang nutrisyon ng ating katawan. Number 2 ay quality sleep or rest. Napaka-importante po para manatili tayong healthy ay ang pagkakaroon ng kumpleto or sapat na tulog. Alam mo ba na ang isang bata dapat silang natutulog at least 8 to 10 hours. Para sa atin pong mga adults from 18 years old and above, okay na po tayo makapagpahinga ng 7 hanggang 8 oras. Ngunit kung tayo po ay may sakit, huwag po nating hayaan na mas mababa dun yung oras ng ating pagtulog. The more na kompleto yung tulog natin, the more na maganda yung ating gising. May kasabihan nga tayo, kung kulang ang tulog, kulang ang repair. Pag walang tulog, walang repair. Dahil nagaganap ang pagre-regenerate ng cells at pagre-recover ng mga organs sa ating pagtulog. Kaya nga pagka nagkakasakit tayo at tayo ay pumunta sa ospital, ang unang-unang ginagawa sa atin, tayo po ay pinapatulog or pinapahiga upang makapagpahinga. Component po yan para maging healthy tayo is yung kumpletong quality sleep and rest. Number 3 is yung tinatawag nating peace of mind. Ang peace of mind po is pagmamanage mo po yan ng stress. At ng tao may stress, pero dapat marunong tayong mag-manage ng stress. Pag sinabi nating peace of mind, meron tayong kapanatagan sa ating isip, sa ating puso, at sa ating kaluluwa. Sabihin, gumawa tayo ng tama at i-align natin yung sarili natin kung ano man yung kagustuhan ng Panginoon para sa atin. Makakamit natin yung peace of mind kung wala tayong kagalit, wala tayong utang, may problema man tayo, kaya naman natin i-handle. Habang tayo nabubuhay, kasama po sa buhay natin ang problema. So, ang importante lang po, kaya nating i-manage ang lahat ng bagay at kaya nating i-surrender kay Lord kung ano man yung stress na hindi natin kayang solusyonan. Number 4, sense of purpose. Kailangan nating malaman ano ba yung deepest why natin. Alamin natin kung ano yung purpose natin dito sa mundo. Halimbawa, ikaw ay isang single mom. Ang iyong deepest why is yung mga anak mo na tinataguyod mo. Same goes sa mga professions. Kung ikaw ay isang doktor, ang purpose ng doktor is mag-save ng life ng mga tao or mga pasyente. Ganun din po sa amin as mga wellness coach. Turo po namin kung ano po yung mga magaganda para po makaiwas sa mga tao sa pagkakasakit. So, bawat isa po sa atin, meron po tayong kanya-kanyang purpose dito sa mundo. Kasi pag may purpose ka sa mundo, alam mo kung bakit ka nag-i-exist dito sa mundo. And always, ibigay natin yung ating glory ng name ni God. Dahil lahat naman ng ginagawa natin, dapat sineserve natin sa Kanya bilang handog sa Kanyang kabutihan para sa atin. Number 5, find the right mentor
or coach. Alam niyo po ba, lahat ng tao na successful ngayon, meron po yung tao behind them. Si Manny Pacquiao, meron po siyang Freddie Roach. Sa basketball, meron po silang Coach Tim Cone. At sa lahat po ng larangan, even po finances, meron po yung mga mentors sa likod natin na gumagabay para maging successful po tayo. Even ako po, meron din po akong mentor dito sa industriya na to. At ganun din po, ako naman po yung nagme-mentor at nag-coach sa mga personal client and patients natin. Yan po yung 5 bagay na dapat mo pong gawin kung gusto mong maging healthy. Pag-usapan naman natin ngayon, ano naman yung 5 bagay na dapat hindi mo gagawin kung gusto mong maging healthy. Number 1 is too much stress. Sabi ko nga po kanina, kailangan natin ng peace of mind. So, kung hindi tayo marunong mag-handle ng stress natin, hindi tayo makaka-move forward. Alam nyo ba na kahit walang sakit ang iyong katawan, pero babad na babad ang katawan mo sa stress, puproduce ang iyong utak na stress hormone na nagkukos para magkasakit ang ating katawan. So habang malungkot, habang may takot, ang katawan po or yung ating mga organs ay humihina dahil hindi align yung mind doon sa body. Number 1 killer po talaga is too much stress. So, kailangan marunong tayong mag-manage ng ating stress upang gumaan yung ating buhay. Number 2, overwork o yung pagpupuyat. Sa ating mga adult, tayo pong mga nagtatrabaho, normal sa atin madalas yung nagpupuyat. Sa mga empleyado, nag-overtime po yan. Tandaan nyo po, mas importante po ang ating kalusugan kaysa po sa sobrang pagtatrabaho. Tingnan mo kung saan worth it ang iyong time at ang iyong health. Iwasan ng pagpupuyat. Kung magpuyat man, dapat babawiin po yung tulog upang hindi ma-compromise yung repair and regeneration ng ating cells habang tayo ay natutulog. Number 3, bisyo o yung tinatawag nating unhealthy lifestyle. Lalo-lalo na po sa mga empleyado na meron pong bisyo katulad ng alak at sigarilyo. So, isa po yan mga culprit ng ating pagkakasakit. So, alam natin, hindi lang naman po yung alak at sigarilyo ang problema. Kasama rin po dyan yung mga maling choices ng pagkain at yung mga party-party. Occasionally, pwede po yan. Pero kung lagi pong may occasion, hindi na po yan healthy. Tandaan nyo po, ang katawan natin ay isa lamang. Huwag nating hayaan na yung isang katawan natin ay masira. Dahil hindi naman po ito parang sasakyan na pagka nasiraan ka ng atay, pupunta ka sa hardware para bumili ng spare parts. So, ingatan natin dahil masyadong precious yung katawan natin para masira lang po nang wala sa oras. Number 4, wrong habits. Marami sa atin, ito yung mali. Gusto mong gumaling, pero lagi kang nakatutok sa mga palabas na negative. Mahilig kang manood ng mga nakakatakot na palabas. Mahilig ka sa mga news na nagdadala sa iyo ng takot. So, ito yung mga bagay na nakakadagdag para sa iyo pagkakasakit. Akala mo lang hindi yan nakakaapekto, pero subconsciously, naapektuhan nito yung ating emotion, lalo-lalo na yung ating physical body. Dahil kung ano man yung lagi tumatakbo sa isip, yun po yung nangyayari sa loob ng ating katawan. Nangyari na po ba sa inyo na kayo po ay na-broken hearted? Nawawala yung gana mong kumain? Ano ginagawa natin? Nagbibisyo tayo, nag-aalak, nagsisigarilyo. So, yung mga bagay na yan, laging pinagmumula sa isip. Kung masusolusyonan po yan, kung aayusin natin yung ating mga habits. Number 5 is too much synthetic drugs or medication. Ang synthetic drugs and medication, meron po siyang good purpose. Pero kung tayo po ay consistent na gumagamit, lalo na po yung maintenance drugs, hindi na ho nagiging healthy yan para sa ating katawan. So, mas maigi po na magpalakas ng ating katawan. Huwag kayong maniwala na hindi tayo pwedeng gumaling. Kasi lahat ng tao binigyan ni God ng pag-asang gumaling. Nasa sa atin lang po yan at kung ano po yung pinaniniwalaan natin, yun po kasi yung pwedeng mangyari sa ating buhay. Lagi pong may pag-asa upang mabuhay tayo ng masaya at malusog. At yan po ang ating 10 bagay na dapat mong malaman kung gusto mong maging healthy. Nawa meron po kayo natutunan sa ating video.
Maraming salamat po sa inyong pagtutok at panonood. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-share, mag-comment po kayo sa ating video at mag-subscribe na rin po kayo sa ating channel upang marami pa po tayong matulungan na mga viewers natin dito sa YouTube. Maraming salamat po sa inyong panahon. Once again, my name is Coach AJ Palmos and see us again on our next video. God be the glory. Bye-bye.